susunod ay hahatid sa atin ang ating manggagawa. Okay, good morning po sa ating lahat. Yan, maraming maagang nag-isa. May mga bago po, welcome po kayo sa sambang madaling araw natin dito. Purihin po ang Panginoon. So, before we start, pakita-kipik po yung mga katabi nyo. Baka nananaginip lang yan. Nag-walking, ano? Baka tulog pa po yan, ano? So, nakakatakot yan. Baka biglang magulat, nakasilaw kayo. Tulog pala yun. So anyway, praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Maging sa ating social media platforms na nanonood ngayon. Good morning po sa inyo and Merry Christmas po. So, sa umagang ito, sa patuloy natin pag-aaral, ano po yung next letter natin? E. So kagabi, this letter J refers for justification. We are justified because our faith to our Lord Jesus Christ. Ngayon po, sa umagang ito, pag-aaralan na natin yung word na E that refers of Immanuel. So, do you know what is the meaning of Immanuel? So, yung Immanuel, ibig sabihin ito, God with us. So, ipinaramdam ng Diyos na nariyan siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. The incarnation of Christ that represents the love of the Lord that sent the only begotten Son. Before we start po, tayo po muna ay manalangin sa Lord. Hilingin natin ang kaunawaan patungkol sa salitang Immanuel. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa magandang umaga, magandang mga katawan. Salamat po maging sa aming family na pag-isip namin kaninang maaga, Lord. Nakita namin na riyan pa at patuloy mo pang ipinagkakatiwala o patuloy mo pang ipinapahiram sa amin yung aming mga mahal sa buhay. At Lord, salamat po sa diwa ng Pasko. Lalo tigit ito ay sumisentro sa iyong regalo, sa iyong pag-ibig, sa kapayapaang dulot ito sa amin. At sa pagpapatuloy po, Lord, itulot mo po sa amin ang turong puso, malawak na kaisipan, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maranasan po namin ang iyong pag-ibig, at ang nais mo pong mensahe iparating sa amin. Tulungan po kami na patuloy na magkaroon kami ng kagalakan sa mga bagay nito. Tumaasa kami, Lord, na kayo ang Diyos at aming Panginoon na patuloy na mag-lead sa amin. We are cast out all the bondage of the evil works sa buhay namin. At sa umagang ito, Panginoon, rescuein mo po kami ng iyong biyayang pagsama. At salamat po sa iyong kabutihan. Gamitin mo rin po ang iyong lingkod. Ikaw po magpala sa akin ng karunungan. Ikaw po yung maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Immanuel. So, madalas natin naririnig yung word na Immanuel. Ito po ay mayroong malalim na kahulugan sa atin. So, dito sa Isaiah chapter 7, kung hindi ko pa alam ang verses niya, verses 13 to 14 po tayo. Sabi dito, sinabi ni Isaiah, makinig kayo, sambahayan ni David, hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang mga pagtitiis ng mga tao at pati ang mga pagtitiis sa akin ng Diyos na inyong sinubo. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ng ang isang dalaga at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin siya sa pangalang Immanuel. So, doon lamang sa predictions o sa prophesies Isaiah, binanggit na ang ating Panginoong Jesus at siya lang yung tinutukoy dito na Immanuel. So, the prophetic names of Jesus Christ signify the God's presence with humanity. So, alam nyo, ito yung magandang story. Dun sa Genesis 3 and Genesis 22, the fall of man and then the promise of the Lord na doon sa kabila ng pagkakasala ng tao, itong Panginoon natin nangako na mayroong isang manunubos. So, ibig sabihin, nung nagkasala ang tao, nalayo talaga tayo sa fellowship dun sa ating Panginoon. Ano?
At ang hirap kaya ng isang tao na malayo doon sa presensya ng Panginoon. Puno tayo ng katakot, puno tayo ng pagdududa, minsan puno tayo ng bitterness sa buhay natin that because we are far the presence of the Lord. Puro tayo takot. Katulad nila Eden and Eve, nung sila ay palayasin sa Garden of Eden, namunga sa kanila yung takot, yung kawalan ng kapayapaan dahil sila ay nagkasala, nagkulang sa ating Panginoon. Tulad natin, nung tayo ay wala pang relasyon sa ating Panginoon, parang may takot tayo sa loob, pero hindi tayo takot na mapunta doon sa mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. So yung word of Emmanuel, the prophetic name of Jesus Christ, the significant of God's presence with humanity. Tandaan nyo, yung Emmanuel pala, kaya pala yun ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, ipinapakita dito na sasamahan tayo ng Panginoon. So ngayon, kinakailangan mag-reincarnate ni Jesus Christ, magkatawang tao, para ipakita o ipadama na gusto tayong samahan ng ating Panginoon. So isa pang kahulugan ng Emmanuel as a promise of salvation in divine companionship through the Messiah. Yun ang kagandahan. Kaya pala yung Pasko, napaka-ingay na pagselebrasyon dahil yung dati kang nag-iisa, yung dati kang may kinakatakutan, yung bagay na ipinaunawa sa atin ng Diyos, sabi niya, natatakot ka, sasamahan kita. Parang tayo, no, minsan, yung mga anak natin pag magka-college, mag-i-send sa board, halimbawa sila, papasok ng Batangas, papasok ng Manila, o maybe saan sila. Sa unang pagkakataon po yan, natatakot sila. Kasi hindi nila kontrolado pa yung paligid. Ganito din tayo, yung Emmanuel, ipinakita ng Diyos, hindi natin makakaya ng isurvive ang pamumuhay sa ibabaw ng mundo ito, maliban na meron tayong kasama. Yun yung Emmanuel. Dahil yung Kapaskuhan, idinidesign ito ng Panginoon para ipakita na hindi tayo nalilimutan ng Diyos kahit tayo kumakalimot sa Kanya. Kahit iniiwan daw natin ang Panginoon kailanman hindi tayo iiwanan. So napansin niyo dito, in verse 13, ang sabi dito ni Isaiah, "Listen now, descendant of King David, it's not so bad for your word in the patience of people." Parang sinasabi niya dito, hindi pa ba sapat ng subukin ninyo yung pagtitiis ng tao? Parang itong tao kasi nung panahon na yun talagang hinahanap nila yung presensya ng Panginoon during the time. Dahil nung nagkasala ang tao, nagkulang ang mga Israelite, yung nagkaroon ng pananahimik ang Diyos at tanging nagsasalita siya by the using the prophets and doon sa mga hukom, talagang hinahanap nila na, Lord, gusto ka namin makasama. Lord, gusto namin na masasandigan. Yun ang kaibahan ng Old Testament. We are choosing a people o selected person para makapag-speak ang God. Pero ang kagandahan naman sa panahon natin, si Jesus ay isinend ng Father para ipakita na gusto niya tayong samahan sa bawat araw. So yun ang kagandahan, ano? Yun ang kagandahan ng Emmanuel, na God's presence with humanity. Hindi lang siya sa isang tao, hindi lang siya sa isang lugar, hindi lang siya sa isang bansa, kundi sa lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesus, gusto niyang iparamdam na narito tayo. Sabi niya dito, it is the powers reminding that God is intimately involving in the human life. Alam niyo, ang word na Emmanuel, ipinapakita dito ng Panginoon na gusto niyang maranasan ng tao na narito ako. Di ka po yung mga anak natin, pag natatakot siya, pag hinawakan natin ang kamay, nagiging matapang na sila. Nagiging malakas na ang loob nila. So, ganun din ang Christian. Yung alam mo na si Jesus ay binigay na ang simbolo is Emmanuel that represents God with us. Sabi niya dito, ipinaparanas ng Diyos sa atin na ang pagsamo niya. Na hindi ka nag-iisa. Yun ang ipinapakita dito ng Emmanuel. At ang sabi niya, is not distance at the truths extended through the Holy Spirit, the believers today. So, ibig sabihin, ipinapakita dito ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sa ating mga Kristyano
yan ay tanda na kasama mo ang Panginoon. Kaya kapag gagawa ng kasalanan, hindi na madali eh. Dahil may banal ka ng pagkatakot. Diba? Kahit ngayon, magsa-celebrate tayo. Kung alam mo, ang Paskong ito ay ang pinapakita ang pagsamo ng Diyos sa katauhan, siguro sa mga gagawin natin, maybe the Christmas preparations, lagi natin tinitingala ang Panginoon at ako. Ang Panginoon nga pala ang center nito. So, pag sa etymology, alam niyo po yung word na etymology? Study of the origins of word. Papakita ko po sa inyo yung word na Immanuel. Sa Hebrew words, Imanu. Pag sa Hebrew word, na ibig sabihin nun, with us. Bago yung L. Yung word na L sa Immanuel, ang ibig sabihin ng L, ibig sabihin ng God. Kaya nga Elohim. Alam niyo yung mga word na yun? Yung word na L that represents God. Yung word na Imanu, ibig sabihin nun, with us, nakikisama. Pag sinabing dinugtong natin yung L, God. Kaya nga Elohim eh. Doon sa Genesis chapter 1 hanggang verse 2, o maybe verse 22, makikita natin yung word na Elohim doon. The God Most High. Yung kataas-taasang Diyos ay nasa sa atin. Isipin nyo, ang sarap isipin na ibinaranas ng Diyos ang kanyang muling pagsamo sa atin at yun ay sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin nyo mabuti yun. Ang Pasko pala na nangangahulog ang Jesus at Emmanuel, ipinakita ng Panginoon sa atin na sumasama ang dakilang Diyos sa atin. Kaya nga, lumalakas tayo eh. Kaya sabi dito, Jesus or Emmanuel, the bridge of the gap between the humanity and God. So isipin nyo, yung Jesus na ibinigay sa atin, yung Kristo na ating sinasamba, ito'y isang tulay dahil dun sa gap between the humanity and God. Tandaan natin, na-separate tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa pamamagitan ni Jesus, sumamang muli ang Diyos at naging tulay upang magkaroon muli tayo ng communication. Ano kaya reason ng gap natin sa God? Siyempre yung kasalanan. Kaya yung Kapaskuhan, ibinigay yan at siniselebrasyon natin para bigyan tayo ng pagkakataon na muli tayong maibalik sa piling ng ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan po ng Panginoon sa Kristo. That is the Emmanuel. Kaya pag inaalay niyo yung word na etymology, kung tayo ay conscious sa mga word, makikita natin na hindi lang pala basta Emmanuel, kundi talaga ang pagsama ng Diyos sa atin. Kaya nga minsan marami tayong problema, no? Pag naalala niyo ang Panginoon kasama ninyo, alam niyo hindi niya papayag na hindi tayo pababayaan niya tayo. So ano pa Emmanuel? Emmanuel is saving the people from the sins and bringing a divine presence to the earth. Kaya nga pala yung last time, binanggit ko kagabi, at sa lupa'y kapayapaan at sa kinalulugdan. So ano ibig sabihin nito? Itong Emmanuel ang magliligtas sa atin, buwas dun sa ating mga kasalanan, upang dalhin tayo dun sa divine presence. Kasi, halimbawa ako makasalanan, kung wala akong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, ako ba ay makakakonek sa ating Diyos? Tandaan ninyo, ang only way para makakonek tayo sa Lord is only Jesus Christ. Kaya yung Pasko, ibinigay niya para ipakita na hindi kayo nag-iisa, meron kayong kasama. Kaya nga, even the difficulties, even the challenges of our life, pag alam mo meron kang Jesus, meron kang Emmanuel, meron kang kasamang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga ang Kapaskuhan ito, laging nagsisimbolize sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. So another meanings of Emmanuel. Emmanuel is the divine presence and the assurance. Ito naman yung profound na kahulugan pa ng Emmanuel. Yung divine presence and assurance. Kaya nga sabi dito, pagkasama mo ang Diyos, may tagumpay tayo.
Tama? Pagkasama mo ang Panginoong Yesus, may kasiguraduhan tayo. That is a profound theological approach of Emmanuel. Kaya yung Pasko, di ba may kantang Emmanuel, the God's given to us. Pag napapakinggan natin, kahit yung Kapaskuhan, umaawit ng Kapaskuhan dahil ibinigay si Jesus para sa atin na ipakita na meron ng kasiguraduhan, meron ng kaligtasan, meron ng tutubo sa ating mga kasalanan. So yun ang napakalaga sa word of Emmanuel. Another lessons of Emmanuel is He wants to save us. Kaya pala, si Jesus ay binigay na merong hulugang Emmanuel. Ang lahat ng tao ay gusto niya mailigtas. Kaya sabi dito in verse 14, ang sabi niya dito, when then the Lord Himself is given to you the sign, a young woman who is pregnant will have a son and will be named Emmanuel. So, napakaganda nito na ipinapakita na magsisilang ang isang birhen at siya ay tatawaging Emmanuel. So, pag narinig niyo yung word na Emmanuel, kasama pala natin ang Diyos. So, ano ang mabigat na problema kung kasama natin ang Diyos? Sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 23, and the virgin will become a pregnant and have a son. He will call the Emmanuel, which means God with us. Can you imagine this word? Yung Pasko ay isang pagpapakita sa atin na nariyan na ang Panginoon para tayo samahan. Na para tayo samahan. Kaya isipin ninyo, pag tayo nagdidiwang ng Kapaskuhan, bakit nga pa ako nagdidiwang ng Kapaskuhan? Bakit nga ba magulo ang pag-prepare ko? Bakit ba ganito yung preparation ng mundo pagdating sa Kapaskuhan? Bakit may mga aksidente? Bakit may mga lasing? May nga papahamak pag Pasko? Bakit meron nagtatagaan pag Pasko? Minsan magkakamag-anak pa. Yung ba ang diwa ng Pasko? Yung ba yung diwa ng pagsama ng Diyos? Sa katauhan, ay maganda yung sinabi ko nga kanina, yung sinabi sa atin, na Emmanuel's Jesus Christ is significant o signifying the God's presence with humanity. Alam niyo, nung panahon na ang Israel ay walang Diyos, hindi sinasamahan ng Panginoon, walang direksyon yung buhay nila. Hindi nila alam kung paano sila mananalo sa laban nila sa mga Palestine, sa mga Amalekites, kasi wala yung presensya ng Diyos. Hindi nila alam kung paano sila mananagumpay sa buhay nila during that time. Pero rather than compare in the presence day na ibinigay na si Jesus sa atin, alam natin may katagumpayan na, may kapayapaan na, that because we have Emmanuel. Yun ang kaibahan, kaya nga isipin natin, baguhin na natin mga kapatid, pag ang Pasko, isa lang ang sinisimbolo niyan. Kasama natin ang Diyos. At pagkasama natin ng Diyos, puno yan ng kagalakan. Hindi yan puno ng kaguluhan. Puno yan ng pagsasaya. Puno yan ng kapayapaan. Kaya dapat maisip na natin we are trying to wake up call na ito palang Pasko. Pasko na kasama natin ng Panginoon. Kaya yung iba, Paskong nagagalaan, may nagpaputok ng baril. Inutos ba ng Panginoon na pag Pasko magala kayo ng ating gabi? Ay, ang Pasko ay pinapakita na mag-celebrate kayo buong family dahil naandyan na ang Diyos sa inyong kalagitnaan. O hindi lang sa kalagitnaan, nasa inyong mga puso. So yun yung napakahalagang meaning ng Kapaskuhan, mga kapatid. Kaya tayo naghahanda, umaawit, that is symbolized of Christmas, that God with us. Diba? Kaya nga, nagre-regalo tayo, may mga regalo, dahil alam natin yung Emmanuel, regalo ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan. So tandaan natin to it is the power to remind that God is intimately involving in the human life. Yung Pasko ay magpapakita
na ang Diyos ay sumasamo sa ating lahat. Ayaw ng Diyos sa kaguluhan habang sineselebrate ng Pasko. Okay lang, medyo magulo sa pagluluto. Pero doon sa konsepto na nagluto ka na bago kita mo, sa likod, iba na yung ginagawa. Ibang Pasko yun. O kaya yung mga anak natin, galaan kung saan. Pag-uwi, may mga sugat, mababalitaan natin, na-aksidente po. Kasi ang inang kasal, nag-inom. So, hindi ganun ang Pasko. Ang Pasko ay pagsasaya dahil alam natin, ang Diyos ay ating kasama. So, what is the seventh significance of the Emmanuel? Number one, paulitin ko lang, God with us, o God with you. Hindi siya by the groups. This is individual na pagsama ng Panginoon. So, isipin niyo mga kapatid, even we are facing a severe suffering, even we are facing a difficulties today, pag ang Pasko ay nadama mo na ang kahulugan ng Emmanuel, ang Diyos nasa sa iyo. Sa palagay ko, lagi tayong tagumpay. Lagi tayong masaya. Kasi nandiyan ang Panginoon. Although, nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, maraming pagkukulang ang ating pamilya, pero huwag niyo pong susukuan. Iregalo niyo po sa Jesus sa kanilang mga buhay. Kasi pag nakilala nila si Jesus lamang ang pinakamasarap na kasama sa lakbayin ng buhay sa mundo ito. Yung Paskong ibinigay ng Panginoon, Paskong pag-iyakan, gusto ko kang samahan. Gusto kong samahan ang family mo. Gusto kong ipakita sa iyo na hindi ka nag-iisa. Gusto kong ipakita sa iyo na ako ang nagmamahal sa iyo. Yan ang sinasabi ng Pasko. Ako yung magpapatawad, ako yung magbabayad ng inyong mga kasalanan. Ako yung mananagot sa inyo in the eye of the God of the Father. Yes, sabi niya dito, manampalataya ka lang ng Emmanuel. Gusto tayong samahan. And secondly, God's presence with the humanity. Tandaan nyo, gusto ng Panginoon ipadama na si Kristo ay para sa lahat. Sino magpapaalam niyan? Siyempre tayo. Kaya nga tayo nagdidiwang at nagagawain ng ganito para ibukas ang isipan ng maraming tao na ang Pasko ay simbolo ng gustong pagsama ng Diyos sa lahat ng mga tao. Yung presensya ng Panginoon dapat maranasan. Lalo tigit itong Kapaskuhan. Gustong maranasan ng Diyos sa buhay natin kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko, nandiyan ang Panginoon sa buhay natin. So, yun ang napakaganda. And thirdly, tandaan natin to. Ito pinakamahalaga din. Kung walang Emmanuel, paano tayo makakalapit sa Diyos? Kung walang Jesus, kung walang Pasko ng pagkakasila, o Pasko ng pagkabuhay, paano mawawala yung gap between the humanity and God? Isipin niyo, no? Yung kasalanan natin lahat, yan po ay naging wall para hindi tayo makalapit, hindi tayo malapitan ng Diyos, hindi tayo matulungan ng Panginoon. Pero winasak yan ni Jesus Christ. Niwasak ng pangalang Emmanuel na sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang maitawid kayo sa tulay na yan. Yung gap na yan, buburahin ng Panginoon. Yung Word of God is a God's assurance and protections. Yun yung gap. Kasi yung gap natin, yung kasalanan meron tayo. Kaya yung ayaw iba, pag hindi nyo naunawa ni Jesus sa ibinigay niya, pag may kasalanan, hindi na nag-pray. Tama? Napakahirap na makipag-usap sa Lord. Napakahirap nang bumalik sa simbahan dahil din sa gap, dahil din sa kasalanan. Pero tandaan niyo, yung Emmanuel that represents of the presence of God towards the humanity. Walang pinipili ang pangalang Emmanuel. Walang pinipiling tao. And then number 4, the significance of Emmanuel is the divine presence to the earth. Ito masarap ano? Imagine nyo, ang Emmanuel, ito ang divine na presensya ng Diyos sa buong
Sa buong mundo, hindi lang dati kasi sa Israel lang. Pero by the grace of the Lord, yung presensya ng Panginoon ay dapat maranasan ng buong mundo. Kaya nga naalala ko yung message ng Dio ko. Doon sa church sa Mamburao, pag Pasko, pinakamaingay na pagsiselebrasyon. Isipin niyo yung discrepancy between the human views. Pagdating sa Pasko, ang ihanda daw natin ay Noche Buena. Tama? I am right? Pag bagong taon, what's they call? Mega Noche. Laki ng differences. Ang laki ng ingay. Na dapat sana yung Pasko ang siyang pinaka-mega celebrating. Isipin nyo, bagamat ako ay magsasampung taon na dito, ang lagi ko sinasabi pagdating ng Pasko, kung maghahanda rin lang kayo, sobrahan nyo na sa araw ng Pasko, hindi araw ng bagong taon. Kasi kahit taon-taon tayong meron, pero ang bawat taon mong walang Panginoon, walang silbi. So, brother and sisters, mga kapatid sa Panginoon, gumising na tayo. Doon pa lang sa prinsipyo ng daigdig, sa pamaraan ng ating pag-preparation for the Christmas, ang laki ng pagpapalaga natin sa mundo kaysa sa Panginoon sa Kristo. Oh, Noche Buena, rather than compare, Mega Noche. Isipin natin mabuti. Pero ang Emmanuel, at the significance of this word of presence of the Lord to the earth, yun yung pinakamahalaga. Kaya nga pag Pasko, limbawa, nasa malayo yung iba dito, nasa ibang bansa, yung mga mahal natin sa buhay, ibukas nyo sa buwan nyo. Dahil ginamit din ng Diyos yung social media platform para maging kasama natin sila na pupuri, na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na magkakasama-sama kayo sa diwa ko, saan man kayo sa lugar sa buong mundo. That because the Emmanuel, the presence of our Lord, that is the divine presence through the earth. Kaya nga, yung batian napakahalaga. At ang batian ito, yung Emmanuel pa rin para sa akin sarili, nagdadala mo ng kapayapaan. Kaya tandaan natin yun. And then number 5, the significance of Emmanuel is the divine presence in assurance. Alam niyo mga kapatid, sabihin niyo po sa puso ninyo, sigurado na tayo. Kasi meron na tayong Panginoon. Sigurado na tayo. At pag nakita natin yun na sigurado na tayo, because God with us, itong Paskong ito, selebrasyon ng patuloy na pagpapasalamat dahil yung kanyang bugtong na anak ibinigay sa atin para tayo samahan sa bawat araw ng ating ginagawa. That is the assurance of us. And then number 6 na pinakamasarap. Alam niyo kung bakit binigay si Jesus? Bakit may Pasko? He want to save us. He want to save His people. Yun ang pinakamaganda sa Emmanuel. Parang ganito. Sabi ng Father, hindi kaya ng mga tao na umabot yung katwiran ko, yung kalwatian ko. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3, verse 9 and 10, lahat ay nagkasala. We are all short to the presence of God. Sabi ng Lord, ganito, dahil hindi mo kaya, papasamahan kita. Amen? That is the thoughts of Christmas. Yung hindi mo kaya, sabi ng Lord, papasamahan kita sa aking bugtong na anak. At ipapakita ko sa iyo na kailanman hindi ko kayo makakalimutan. So mga kapatid, ipaalala natin yung reminders ng Christmas. You want to save us. Yung family natin, mga mahal natin, lahat, hindi pa po yan sure na merong assurance of salvations. Pero para sa akin, habang nagdidiwang tayo ng Pasko, habang alam natin ang sentro ng regalo ng Diyos, ginagalan nyo naman po mga kapatid sa inyong pamilya, sa inyong mga mawala sa buhay, ang diwa ng Pasko. At ito po ay sa Jesus lang na sila'y maligtas. Isipin nyo,
Doon sa mga una, that is divine presence and assurance. Anong pinapakita dito? Kasi lahat ng tao alam nilang may Diyos, pero hindi nila alam kung paano sila magkakaroon ng kasiguraduhan. Lahat ng tao nagdidiwang ng kapasuhan ngayon, pero hindi nila alam ang tunay na kahulugan na ito. At ang isang malalim na kahulugan ng Pasko is Emmanuel, na God with you, God with us. Yun ang pinakamaganda. He want to save us. Kaya nga tayo nagkandak ng ganitong mga gawain hanggang sa social media platform to show the world that the Christmas is the center is Christ. This Christ is the Emmanuel. In Emmanuel that represents the presence of the Lord is with us. Yun ang pinakamaganda. And then the last, ang isa pang meaning po ng Emmanuel, huwag nakakalimutan pang pito, Emmanuel is the refers the King. Pag sinabing King, siya yung hari ng mga hari. Siya yung magtatanggol sa atin. Tama? Kasi we are citizen in heaven if you are Christian. Dapat malinaw tanong. Kung ikaw ay citizen in heaven, nasa ilalim ka ng pangangalaga ng isang dakilang hari. Yung hari ng isang daigdigan ng kalangitan. Hawak ka ng Diyos. So, ibig sabihin, all the Christians na mayroong tamang pananaw patungkol sa Pasko, nasa pangangalaga po ito ng mga hari. At yun yung Panginoon. So, hindi mo natin nakikita ang Diyos everyday. Pero naniniwala ako, everyday nang papahayag na mayroong Diyos. Every morning that's given to us, to start over again, that represent God is with us. Yun ang pinakamaganda dito. Kaya sabi dito ni Mary, nung isinilang niya, nung nalaman niya na siya ay magdadala ng sanggol, na siya magliligtas sa katauhan, umawit dito si Mary, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking kaluluwa. Bakit? Dahil may nakapagligtas. Kaya nga, pag binalikan natin yung Isayas, naramdaman ng mga Hudyo sa pangakong yun na hindi pala tayo pinakalimutan ng Diyos. Kapag ba na iba? Yung word of Emmanuel, hindi pala tayo pinakalimutan ng Diyos. If ever you're always pinakalimutan natin ng Diyos, pero ang Diyos, hindi po yun. Kaya, let us praise our God for His matters. Yung Emmanuel, hindi lang siya basta salita, kundi kay akibat ang pangako at presensya ng ating Panginoon. Kaya hindi lang ito Pasko, na Pasko na iniisip natin tulad nung dati, kundi ito yung Pasko na ang pagsama ng Diyos ipinaparanas niya sa ating lahat. Tandaan natin at ang Paskong ito yung kapamaraanan para gibain ng Diyos yung pader na umaharang sa atin. Para hindi tayo makakonekta sa Lord, meron na tayong kalayaan. We have a great mediators, but because Emmanuel. Meron na tayong dakilang tagapamagitan sa Ama. At yun po yung si Jesus. So mga kapatid, purihin po ang Panginoon na sana po ngayong Kapaskuhan, ipadama natin sa ating buong pamilya. Start into our family. Huwag na muna tayong lumabas. Doon sa pamilya lang natin, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, ipaunawa ninyo po ano yung Pasko. Ipaunawa mo po sa ating mga mahal sa buhay kung ano yung Pasko. Ito yung Pasko na gusto kong samahan ng Panginoon sa lakbayin ng buhay natin. Nawa po, napagpala tayong lahat, tayo kung lahat ay tumayo, at patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat ibinigay mo ang iyong buktong na anak na mayroong ngalan na kahangahangang ngalan. The word of Emmanuel na mayroong kahulugan na kayo'y sumasa amin at sinasamahan mo kami. Lord, alam mo po yung mga capacity ng bawat isa sa amin. You know our limitations.
ability. Alam namin, Lord, hindi sapat para makapanumbalik kami sa iyo. Pero salamat sa diwa ng Pasko, sa pagkakasilang ng berbo na ipinakita mo sa amin na kami ay daming samahan hanggang maitawid kami sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay namin, na kami mapapahamak, mapaparusahan, pero dahil sa iyong bugtong na anak, nang dahil sa Pasko, ipinakita mo ang panibagong pag-asa at katagumpayan sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinagkait sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-care, ang iyong totoong pagmamahal. Hindi mo lang kami basta iniligtas o ililigtas, kundi handa mo rin kami samahan sa lakbayin ng buhay ng ito. Lord, i-rescue mo rin po kami sa tradisyon ng aming paraan ng pag-celebrate ng Kapaskuhan. I-rescue mo po kami, Panginoon, sa bagay na ito. At huwag mo po kami hayaan na mailayo o mailihis ang Kapaskuhan na ikaw yung sentro. At tulungan mo po kami at ang aming pamilya na ang dakilang regalo at ang dakilang Kapaskuhan dapat matanggap namin ang dakilang regalo. At ito po yung iyong anak na si Jesus na siyang ibinigay mo sa amin para ipadama ang dakilang ng plano at presensya na sumasa amin sa lahat ng pagkakataon. Kaya Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you for the word of Emmanuel that represents that your presence is to us. Panginoon, salamat din dahil hindi naging hadlang yung aming pagkukulang, yung aming pagkakamali, kundi pinakita mo na kailangan namin ng tulad mo, kailangan namin ng tulong mo, kailangan namin ng presensya mo para bawat araw ang buhay namin mabago at lumakad kami na ayon sa iyong katwiran. Salamat, Father God, for your words. Thank you very much, Father God, for your splendor plan for us. Salamat for your Son that given to us to set us free from all kinds of bondage of the evil works doon po sa aming pamilya. Kaya salamat, Lord, ang Paskong ito, mega ang aming pag-prefer, mega ang aming celebration. Dahil kasama namin kayo, pupurihan namin kayo, at iniligtas mo kami sa lahat ng mga bagay na maaaring maglayo sa amin sa iyo. Kaya purihin ka, Lord, sabahin ka, masalamatan ka sa buhay namin ito. Sa iyo pong papurihan at salamat sa ngalan ni Jesus. God bless us all. Magandang umaga po at purihin ang Panginoon.